Maganda yung sinabi ni Miss Marge Kaiser. Ayan, maganda yung sinabi niya na hindi daw pinapalabas yung mga dogs niya, yung mga pets niya. So, ako rin, hindi ko na rin nilalabas yung mga dogs ko. Dati mahilig ako na nilalakad-lakad ko yung mga dogs ko. Nilalakad ko hanggang doon sa kanto, sa may harapan namin dito sa may Angono, hanggang doon sa may McDonald's. Tapos, yun, natutuwa ako. Ever since kasi gawain ko yun eh. Kahit nung college pa lang ako sa Los Baños, doon sa UP, no? Doon sa garden, sa ano tawag doon. Sa field namin doon, nilalakad ko lagi yung aso ko noong Rottweiler si Jamala. That was during the 1990s. At ginagawa ko yun ever since. Kahit saan akong lumipat, ginagawa ko talaga, naglalakad talaga ako with my dogs. Pero lately, hindi ko na ginagawa yun kasi maybe 2 or 3 years ago during the pandemic, nagkaroon ng ehrlichiosis si Logan. Ehrlichiosis is blood parasitism na dala-dala ng mga garapata. And nakukuha po yan sa mga dogs na may garapata. Ang garapata po kasi, yung Rhipicephalus or yung brown dog tick, hindi po yan sa iba-ibang animals. Sa dogs lang po talaga yan. Kaya kung maraming mga askal sa paligid po ng inyong subdivision, halimbawa, maraming nakakalat ng mga garapata dyan. Yun, hindi lang rabies ang problema sa mga street dogs, kundi pati yung mga ganyan. Ayan, nilalakad ko yung aso ko, nakakuha ng garapata, nagkaroon na rin siya ng blood parasitism, and then 3 linggo kong in-antibiotics at kawawa talaga itsura ni Logan noon. Buti nilang naka-SDN dog food siya, kaya malakas naman yung resistensya niya, gumaling naman siya after 3 weeks. Yun din ang kinamatay naman ng yung dati kong Belgian Malinois na personal dog, si Wolf. So, tumagal lang siya ng 8.5 years, pero namatay siya sa complications ng ehrlichiosis dahil at that time, nandun kami sa may crusher, and minsan may mga dumadating sa aming mga dogs na for training at may garapata. Kaya ngayon, nag-decide kami, matagal na namin policy ito, na lahat po ng nagpapa-enroll sa amin sa dog training school namin, yung Manalo Canine University, ay kailangan muna, merong blood works muna, ipakita muna yung CBC para sigurado na fit to train siya, pipirmahan nyo ng veterinarian, para po hindi po sakitin yung pumapasok sa aming mga dog trainees. For the protection of all naman yan. So, ayan po, hindi ko na rin nilalakad yung mga dogs ko kasi nakakuha sila ng iba-ibang mga sakit eh. 'Di ba? Paano pa kung distemper? Yung mga dogs pa naman dito sa nakikita ko ng mga stray dogs dito ay mukhang galisin talaga, kamot ng kamot. Syempre, ayaw naman natin magkaroon ng mga hotspot, galis yung mga aso natin. Syempre, pag nilalakad mo doon sa mga ganong mga lugar sa kalsada, makakuha din sila ng mga ganon, mga galis-galis, makakuha din sila ng mga virus at parasites, mga worm eggs. So, as much as possible na lang, hindi ko na pinapalabas yung mga dogs ko. Dito lang sila sa bakuran ko. Medyo malaki-laki naman yung takbuhan nila. Kaya, okay na yun. Basta naglalaro naman sila, na-exercise naman sila. Siyempre, na-hamper yung kaligayahan namin. Hindi ko na nagagawa yung walks ko with my dogs. Pero, for me, kasi yung safety nila, yung health nila is much better than my own satisfaction na makapaglakad-lakad kami. Yun po. Kaya, it's a good idea na po, huwag nyo na pong palakarin yung mga dogs ninyo kung yung area ninyo ay puro askal. Okay, but it's your choice of course, Bahala ka kung gusto mo namang gawin yan. Sabi mo, masyado maarte si Doc Abel. Pero of course, kapag ikaw kasi nag-aral ng veterinary medicine, lahat ng mga sakit-sakit, alam mo na, pinag-aralan mo na. Nung na-imagine mo, lahat, nakikita mo yung mga bagay-bagay on a microscopic level, minsan disadvantage yun, masyado kang praning. Okay, Doc Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies. Mabuhay po kayo. Thank you po. Please follow and share our videos.